Paling na karapatan ng kababaihan na pumili para sa kanilang sarili. Sa ating mundong ginagalawan, madalas ay pinapasaan ng kababaihan ang bigat ng mga pasyaming kinalaman sa kanilang sariling katawan. May mga lalaking pagkatapos ng sabihan ng magulang-lalaking salita, iiwan ka na lamang ng bigla upang may mabuong sinapupunan. Katulad na lamang ng ate ko na pagtapos nilang magmahalan o mag-ibigan, ay iniwan na lamang siya nito. Hindi ko nila lahat, pero nakakalungkot lang isipin dahil base sa natuklasan ng kumakailan ng survey ng World Health Organization na mayroong 15 milyong nag-iisang magulang sa Pilipinas. Na mahigit 40 milyon o 95% ay kababaihan at isang na rito ang ating ko. Bilang isang babae, naiintindihan ko ang kapwa kong babae. Hindi natin na lamang pinagdadaanan ng bawat babae. May mga kaso ng kahirapan, pang-aabuso at panganib sa kalusugan. Paano natin nasasabing mali ang pagpili ng isang babae na protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang kinabukasan at ang kanyang bibigyan? Ang pagiging pro-choice ay hindi nangangahulugan ng anti-life. Ito ay pagkilala na ang buhay ng isang babae ay nihalaga ang karapatan. Karapatan siyang magdesisyon sa kung ano ang makakabuti para sa kanya. Mas pipiliin ko pang manood ng isang abortion kaysa sa balita na isang sanggol na naman ang nasa basurahan. Hindi lahat ay kayang ihanda ang pinansyal, emosyonal at pisikal na pangangatawan. Kaya bigyan natin ng karapatan ang mga kababaihan na pumili kung ano ang makakabuti para sa kanilang sarili. Hindi rin magaling ang pagpili magpa-abort. Ito ay mabigat na desisyon na makaka-epekto sa emosyon ng isang babae. Ngunit kung ipagkakait natin ang karapatan ngayon, tila ba sinasabi natin wala siyang kapangyarihan sa sarili ng katawan? Ang tunay na hustisya at pagkakapantay ay nakasalalay sa kalayaang pumili sa kanyang sarili. Sa aking pagtatapos, gusto ko lang sabihin mga kamag-aral, ang usapin ng abortion ay hindi lamang sa reliyon o moralidad. Ito ay usapin ng karapatan. Ang pagiging pro-choice ay pagbibigay pinig sa bawat kababaihan. Pagbibigay halaga sa kanilang karanasan at higit sa lahat, pagbibigay respeto sa kanilang desisyon para sa kanilang sarili. Nung ay dumating ng panahon, kung masigit natin pahalagahan, edad at karapatan ng bawat babae. Dahil sa uli, naniniwala ako na hindi ako babae lang, kundi ikaw at ako ay babaeng may karapatan sa ating sarili. Maraming salamat.